Yo, what is good? Welcome back to Josh on Point mga pare. So ngayon ang pag-uusapan natin, ano nga ba ang FUBU or yung FWB? Alam ko gustong-gusto nyo itong mga ganitong klase ng content eh. Kaya already ka na, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy shake la kill, ako 10 toes down. Walang mag-engage dyan kung amoy baktol ka. So make sure na meron kayo ng mga perfumes natin, Seduce, Foreplay Climax na available pa sa mga shops natin. And also, yung bago nating product, which is yung Bad Boy Trinity, kung saan lahat ng mga perfumes natin nandito na sa isang box. Okay, so sobrang sulit na ito. Kung gusto nyo munang itry yung mga perfume natin, ito. Pero kung nakapag-decide na kayo kung alin doon sa tatlo, dito kayo sa 50 ml. Right? Link nasa description. So, may nag-message sa atin dito pare. Isang tropa natin, no? Nag-message sa atin. So, gusto niyo ng mga tips pare, suggestions, topic na gusto niyo pag-usapan, video na gusto niyo mag-react ako, isend nyo sa Facebook natin. Okay? Sabi niya dito, good evening Boss Josh. Solid din ang contents nyo sa Anti-Support Social Club. So, meron tayong podcast pare kung saan kasama ko si Sadaw, si Ato. Ang tawag namin is Anti-Support Social Club. So, meron tayo sa YouTube. Go ahead, subscribe din kayo doon. O kung ayaw nyo naman, dito na lang kayo. Shout out, bro. Yan, but anyways, nag-check ako ng mga old contents mo sa YouTube. Napansin ko lang na wala pang contents about FUBU or yung FWB. And dapat iwasan sa mga ganong setup. Kaya suggest content ko sana, boss. Thank you ulit sa solid content, Boss Josh. Malaking tulong sa amin yung mga turo nyo. Okay, you ask and you shall receive. Okay, so nagtaka lang ako, wala pa ba akong content na ganito? Kasi ang dami ko na nagawa, bro. Nakita ko yung sa YouTube ko, naka 300 contents na pala ako. Biruin mo yun, 300 contents. And hanggang ngayon, nandito pa rin kayo. Maraming salamat, no? So kung meron na, well, ito, gawa tayo ng updated version. Okay, so ano ba ang FUBU? Okay? FUBU pare is short for fuck buddy. Yung FWB is friends with benefits. So, ano bang klaseng relationship yun? Ano to pare mutual understanding ninyong dalawa. Relasyon nyo lang is about SEX. No? Casual lang. Casual na SEX lang. Walang feelings, walang commitment. Magkikita lang tayo because masarap ka, masarap ako. Ganun yun. Nag-i-initiate itong ganitong klase ng setup. No? Madalas to pare pag both may ka-relationship. Right? Unfortunately, madalas tong ganitong setup pag both may ka-relationship, gusto lang may maiba, gusto lang may matikmang iba. Pero meron din naman na parehong single, hindi lang nakikita as relationship yung isa, pero siguro hot, trip niya, pero dahil kilala niya nga to na ulupong, ayaw niya maging ka-relationship to. Pero gusto niya lang na magbembangan dahil masarap. So ganun yung mga iba't ibang klase kung bakit nasi-setup yan. Kung tatanungin mo naman ako, sino madalas mag-setup nito? Babae ba o lalaki? No, para sa akin, depende. Kasi kung hindi makakapag-setup yung lalaki ng ganitong FUBU relationship, kung yung lalaki sabihin natin na hindi pa gising sa dating scene or blue-pilled pa, umbaga. Diba? Kasi madalas yan, pag mga blue-pilled, nakatikim ng sex, galing doon sa babae na yun, nai-in-love na sila doon. Diba? Hinahabol na nila. So, ang madalas makapag-setup na ito ng mga lalaki, mga ganitong mga lalaki is yung mga klase ng lalaki na bad boy na, kaya nga mayroong tinatawag na fuckboy. No? Kasi yan ang madalas sila, yung mga madalas makapag-set up ng mga ganyang klase ng relationship, fuck buddy. Kumbaga alam na nila kung paano i-maneuver yung babae. Okay? So ganun yan. Sa babae naman, minsan sila rin nakapag-set up sila ng fuck buddy relationship pag meron silang ka-relationship. Okay? Kasi minsan yung current partner nila hindi makapagbigay ng satisfaction na gusto nila or
sobrang hot lang talaga ng lalaki. So sabihin, hindi, fuck body lang tayo, ganyan. Doon sila nakapag-set up ng ganyang klase, pare. So, so punta na tayo doon sa point, no? Paano ba, ano ang mga do's and don'ts pagdating sa fuck body? Okay? Kung sakali mang makapasok ka dyan, ano mga do's and don'ts? Number one, ang kausap ko rito kayo mga lalaki kasi mga lalaki naman ang audience ko. Number one is, don't ever put any amount of emotions pagdating sa fuck body. Kaya nga sabi ko kanina, hindi makakapag-set up ng fuck body relationship ang lalaking nasa emotional because for sure yan, mai-inlove at mai-inlove ang lalaki sa lagi nilang nakakabembang na babae kahit yung babae, ang alam lang niya is FOBO relationship lang to. So yun ang una ninyong kailangan iwasan, ang ma-inlove. Okay? Kasi the fact na yung babae pumasok sa isang fuck body relationship, parang cheating yan sa akin, pare. Okay? What makes you think na mapifix mo yung babae na yun? Na pumayag na pumasok sa fuck body relationship. Hindi mo mapifix yun. Take her as it is. She's a fuck body. She agreed to fuck body. She's a fuck body, pare. Hindi siya pang relationship. Lagi ninyong tatandaan yan. Because ang dami na nagchat-chat sa akin dito na mga na pumasok sa fuck body, okay, panalo ka na nga sa ganyang setup. Walang commitment. Okay? Walang commitment. Walang drama. Bebembangin mo lang yung babaeng masarap. Pero mga nai-inlove. Kaya nga siya pumayag ng fuck body siya kasi hindi kanya nakikitaan ng relationship. Ngayon, ikaw na in love, si babae, naghanap na ng bagong fuck body. Ikaw ngayon ang natalo because ikaw na yung naghahabol. Okay? Yan ang number one yan. Kaya sinabi ko yan, number one yan. Because dyan, kahinaan talaga natin yan, pare. Kahinaan ng karamihan talaga yan, pare. Now, baka tanungin ninyo, paano naman, boss, just pag yung babae na yung na-in love sa fuck body relationship namin? Paano ka makakasigurado? Paano ka makasigurado na na-inlove sa'yo yun? The fact na nagtatanong ka sa akin yan, ibig sabihin, ikaw yung nai-inlove. Okay? Ang babae, pare, pag na-inlove na yan sa'yo, didiretsuhin ka na yan. Ano ba tayo? Ano ba tayo? Pero dahil babae siya na pumasok sa fuck body relationship, huwag mong seseryosohin yung mga ganun-ganun nila. Okay? Trap yan. Okay? Kasi mamaya, okay, na-inlove nga siya sa'yo, ikaw naman lalaki, tinanggap mo rin siya, naging seryoso kayo. Hindi mo man lang muna tines, hindi mo man lang muna sinala kung talagang totoo siya. Naging kayo, sineryoso mo na. Nagseryosohan kayo. Pero dahil isa siyang babae na nag-i-engage sa mga ganitong bagay, ng ganong thrill, o hinanap niya ngayon yung fuck body sa iba. Ikaw seryoso ka dyan, siya may fuck body. Kaya ayoko eh. Di ba? Take it as it is. Pag yung fuck body na yan, pag ma-inlove sa'yo, wag pa rin eh. Kasi pumasok siya sa ganung relationship, hindi na pang seryosohan yung ganun. Okay? Regardless, kung ma-inlove ka o ma-inlove ang babae, wag mo nang seseryosohin yung ganun. Okay? You can't fix her, pare. Actually, more on don'ts tong mga tip ko rito. Okay? Kasi yung madali lang naman, do's. Di galingan mo, sarapan mo. Yun lang yun. Pero isa pa sa mga dapat na hindi mo gawin pagdating sa isang fuck body relationship is showing your wealth. Or in short, ang ipakita sa babae na to kung sino ka talaga. Iwasan nyo yan. Why? Bakit? Lalo na ngayon, delikado na kasi ngayon, pare. No? Pinag-iingat ko na rin kaya lahat ng tip ko pagdating sa dating, may halong pag-iingat, may pagiging cautious because delikado na ngayon eh. No? Pwede na kasing mapasok ng mga sindikato yung mga babae na pwede kayong mapahamak. Okay? Wag din yung ipapakita yung kung mayaman ka, wag na mong ipapakita yung kayamanan mo. Wag mo dadalhin sa bahay mo yan. Again, fuck body lang yan. Ang relasyon ninyo ang magbembang lang, hindi ang ipaalam kung sino ka, ipaalam ang pamilya mo. Delikado pare. Ibang usapan na to, pare, pero hindi na natin lalaliman bakit delikado, but wag mo na lang gawin. Bakit mo ipapakilala yung pamilya mo? Bakit mo ipapakilala kung sino ka talaga sa isang babaeng bimbangan lang? Diba? Hindi nga to seryosohan eh. Bimbangan lang to. Diba?
pwedeng magamit nila kasi against sa'yo yan eh. Knowing na wala naman, di ka naman niya kilala dapat, di ka naman niya kilala because nagsisex lang kayo, wala naman kayo maayos na relationship, pero ma-judge ka na niya based lang doon sa mga naipakita mo. Iwasan nyo nga rin yung pagpapakita ng wealth or kayamanan sa mga yan. Okay? The fact kasi para sa akin, hindi mo na kailangan pakitaan ng magpakitang gilas dyan pare because pumayag na nga ng fuck body yan sa'yo. Ibig sabihin, physically, okay ka na sa kanya. Stick with that. Stick with that strength. Hindi mo na kailangan pakitaan ng wealth yan because, again, dahil ang dami yung sexual experiences, pwede niyang ilabas doon na bina-blackmail mo siya, di ba? At, mayari ka. Okay? Wag na wag. Kung pwede, pag fuck body lang, iano mo lang yan, itrato mo lang as tropa lang yan. Pang-inuman lang yan. Ganun lang pare. Kasi yun naman talaga yun eh. Di ba? Hindi naman tayo nasa serious relationship, fuck body lang to. So, bakit kita kailangan gastusan? Bakit kita kailangan ipakilala sa parents ko? Hindi kailangan. Don't fall into that trap. Again, fuck body kayo. Never, ever engage sa sex sa babaeng to nang sobrang lasing siya. Iwasan nyo yan. Although, may iba na gusto yan. Lasingan session, sobrang bangag na bangag tapos magbebembangan. Sa panahon ngayon pare, hindi na siya safe. Okay? Hindi na siya safe. Iniiwasan ko, gusto ko mabembang ninyo yung babae. Nasa tamang state siya ng pag-iisip niya para maiwasan yung pagsisisi pagkatapos mahimasmasan. Okay sila, no? Sumama yung babae sa date. Okay? Sumama yung babae sa date, willingly. Alam na nila, nag-uusap na sila, magsisex sila, ganyan. Pak. Nag-inuman, pak. Lasingan session, bangag talaga as in. Kinabukasan, dahil wasted sila, pangit yung pakiramdam nila, tapos nag-sex pa sila, may mga ibang babae na dahil sa pangit nung nararamdaman niya dahil sa hangover, sometimes they convert it na parang pinainom mo sila ng gamot para mahilo sila. At kinabukasan, magugulat ka na lang, nag-iiyak-iyak na. Bakit mo? Anong ginawa mo sa akin? Oh, yari ka na bro. Okay? Iwasan. Ay, again, nandun na tayo sa fuck body. Fuck body na kayo eh. Bakit kailangan mo pang lasingin yan? Hindi na kailangan. Simple lang, inom ng siguro 1 batch, 2 batch. That's it. Ikaw lalaki ka, ikaw ang mag-control. Ikaw ang mag-lead ng interaction ninyo. Ikaw lalaki. Huwag nyo hayaang mabangag yan bro, tapos bibembangin mo. Pag nabangag, okay, sige nabangag, ihatid mo na pa uwi. Huwag na huwag ninyong bibembangin ng bangag. Because, pare, ako nagsasabi sa inyo bro, it's gonna be difficult, no? 50-50 ka na yan, pare. Kabahan ka na pag binembang mo ng ano yan. Last but definitely not the least, fuck body, pare. Alright? Nandiyan kayo sa relationship na yan, walang seryosohan. Yung babae na yan, alam mong hindi pang seryosohan yan. Use protection. I cannot stress this enough, pare. Wag na wag ninyong bubuntisin yung babaeng fuck body nyo lang, brad. Please. Okay? Wag na wag ninyong papadamihin yung lahi ng mga ganyan. Okay, bro? Wag na wag. Okay? Kasi pagsisisihan nyo yan, bro, talaga. As in, pagsisisihan nyo yan. Biruin mo, dahil nabuntis mo siya, kailangan ninyong magsama sa isang bahay, knowing na hindi naman siya yung ideal girl na gusto mo talaga. Nagsama lang kayo because masarap lang yung bembangan ninyo. Pero iba kasi yung relationship. Ibang usapan yung relationship. Di ba? Nakakilala lang kayo sa club. O, tapos biroy mo, magiging nanay na ng anak mo yung club girl na wala namang ginawa kundi mag-club lang. O, maganda bang relationship ang makukuha mo doon? Hindi. Hindi pwedeng maging wife mo yung mga ganyan, Brad. O hindi pwedeng maging anak ng hindi pwedeng maging nanay ng mga anak mo yan, pare. Okay? Mabigat yan. Sakit ng ulo yan, pare. Okay? Tsaka, syempre, nandun nga tayo sa mindset na ayusin muna natin yung buhay natin, eh. Di ba? Ayusin muna natin yung buhay natin. Eh, paano ka makaayos yung buhay mo pagka nakabuntis ka ng fuck body mo lang? Di ba? So, wala. Sira ang buhay mo. No? Sira ang buhay mo. Sira din yung buhay ng babae, Brad. Diba? Pero kasi, lalaki kausap ko rito eh.
Gawa sila ng content nila kung gusto nilang pag-usapan sila. Pare? Leave a comment down below, pare. Ano masasabi ninyo? This is Josh on Point. See you next time. Boom. GFAB.